mga boss, meron na naman tayong bagong upload. Ang ating content ngayon ay glass detailing. Sinipag-sipag tayong mag-upload ngayon tsaka mag-detail. So try natin mga boss. Pakita ko sa inyo kung paano alisin yung gasgas sa salamin. Yung malalalim na gasgas mga boss, tsaka watermarks. So ngayon, step 1 muna tayo. So ayan mga boss, kailangan lapat na lapat yung pad natin sa salamin. Bawal yung itagilid para pantay yung kain ng pad. Kasi pag tinagilid mo yan, possible mauka mo yung surface ng glass. So dapat magaan lang din. Then pag uminit na yan, dun yan magkakat. Panoorin nyo mabuti. Magpo-frosted yung glass nyan. Then check nyo. Sprayan muna natin mga boss para mabilis lumamig yung salamin, no? Kasi mainit yan. Pero kailangan talaga umiinit para mag-cut yung pad. Kapag di mo napapainitan mabuti, hindi ganong mag-cut yung pad. Hindi natin maaalis yung gasgas na gusto nating alisin. And kung nakikita nyo, gumagamit tayo ng test light para makita nating mabuti kung nabawasan yung gasgas na gusto nating alisin. Then linisin natin mabuti yung surface. Then kapag meron pa, pasadahan natin ulit mga boss. Yan, ganun lang ulit, same stroke lang ulit. Medyo kailangan natin ng mahabang pasensya kasi sobrang hirap niyan tanggalin talaga. So yan, pinasadahan natin ulit para mabawasan pa kasi meron pa natira. Then inisprayan natin ng tubig. Sinilip natin ulit kung meron pa. Then balikan lang ulit natin kung meron pa tayo makitang gasgas, no? Yan, same process pa rin. Same stroke, ganun pa rin. So, check ulit, spray para lumamig. Ayan. So, ayan, check natin ulit. Kapag wala na yung scratches dyan, pwede na tayo mag-proceed sa step 2. Yung mas manipis yung grit ng pad. Ayan. Linisin natin mabuti yung surface para mas makita natin kung gaano nakalinis yung ginawa natin sa step 1. Check natin. Yan. So, yan. Proceed tayo. Step 2. Pagpagan lang natin yung pad natin bago gamitin. Kasi may mga residue ng glass yun. Pwede rin makagasgas eh. So, yan. Spray lang ulit para mag-cool down. Yan. Linis. Step 2 na tayo guys. Mas manipis yung grit. So, ayan, same stroke pa rin nung procedure natin kung paano yung stroke natin sa step 1. Pero, mas lalakihan natin yung area niya para mas umantay yung mga gilid, yung mga sides kasi magaspang yun yung pinag-anuhan ng step 1. So, dapat lalakihan natin ngayon yung area kumpara dun sa unang ginawa natin. Medyo lalakihan natin siya. Magpo-frosted ulit yan pag uminit na yung surface. Wait lang natin. Medyo malamig pa kasi siya. Matagal talagang painitin yung pangalawang pad kumpara dun sa una. Mas manipis kasi yung grit nito Di agad-agad kumakapit sa glass. So, pero pag uminit na yan, magpo-frosted na yan. Pero mas pino yung pagka-frost niya kumpara sa una. Yan, tuloy lang. Hanggat hindi nagpo-frosted, tuloy-tuloy lang tayo. Pero alalay lang kayo sa bigat ng machine. Huwag nyo masyadong didiinan kasi baka masyadong mauka yung surface. Pangit na siyang tignan. So, itong ginagawa natin, hindi ganun kadali. Hindi basta-basta. Hindi basta-basta bapping to. Kailangan kahit paano, knowledgeable din kayo sa ginagawa nyo. Hindi basta banat lang din ang banat. So, ayan, step 3 tayo. Pinakapinong pad dun sa tatlo. Para lang mas pumino pa yung ginawa natin. Kung papansinin nyo, parang walang nangyayari. Pero pag pinainitan nyo, medyo lumalabo yung pagka-frosted nung ginawa natin sa step 1 and step 2. Saglit lang siya kasi gagamitan na natin ng felt pad dyan. Itong detail na to, pang-advance na to mga boss. Medyo hindi ko siya masyadong nire-recommend kung mababaw lang. Kung malalim talaga, yun, no choice tayo. Pero kung mababaw lang, hayaan nyo na. Kaya pa naman burahin yun sa felt pad lang at rubbing nung
pang glass polish natin. Yung cerium oxide. Ito, mga boss, may cerium oxide to, nakababad to sa powder. Kung pansin nyo, wala akong nilalagay na chemical, tubig lang. Pero, tignan nyo, may white. Yun yung powder. So, spray lang ng konting tubig. Then, kalat ng chemical. Ito yung magbubura nung daan nung mga unang pad na ginamit natin. Siya rin yung magpapolish. Then yan, continue lang, papainitan nyo rin. Minsan, mapapansin nyo umuusok na yung pad. Okay lang yun, pero wag masyado kasi baka pumutok yung glass. Wag nyo rin tong gagawin sa windshield gano kapag may lamat na yung glass, mga boss. Kasi prone na yun sa crack yung may mga lamat. Baka magtuloy yung crack. Imbis na trabaho yung magiging yung trabaho natin. Baka magbayad pa tayo kay client. So, check rin mabuti yung glass bago nyo gawin. So, yan. Pasada lang ulit. Tuloy-tuloy lang no mga boss. Tuloy-tuloy mo lang ng process. Left and right. Hanggang sa luminaw na yung glass. Yung mawala na talaga yung gas-gas nung ginawa natin sa step 1, 2, and 3. Pag okay na yan, punasan natin. Then, check natin. Ayan. Pansin nyo naman, di ba? Ang linaw na. Nawala na yung pagka-frosted dun sa glass. Then, pa-cool down din. Then, punasan ulit. Then, silipin natin kung okay na yung panel. Masasuggest ko lang sa glass detailing, lalo na kapag deep scratches, magbaon talaga kayo ng mahabang pasensya. Kasi sobrang tagal niyang gawin. Isang salamin lang tong ginagawa ko, pero almost 2 hours kong ginagawa, isang gasgas lang. Kaya ganun kamahal yung singil sa mga ganitong trabaho. And kung pansin nyo, nawala na yung scratches na chinika natin kanina. No? Ayan, smooth na siya ulit mga boss. Salamat sa panonood. For more detailing videos, subscribe lang kayo. Marami pang susunod. Thank you.